Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa, at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI at inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't nakikita po natin, maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw po. Alright mga kababayan, so napakinggan nyo naman po itong update no ni BBM na kanselado na daw po yung passport ni Saldico. No, at talaga naman nakakapagtaka no kasi kung talagang gusto niyang kanselahin yung pasaporte ni Saldico ay matagal niya na sanang ginawa no. Kaya talagang mga kababayan yung habang pinapanood ko tong kanyang report no dito sa comment section ay nagbasa-basa ako at nakita ko nga dito ang ilan sa mga komento ay bakit ngayon lamang no kinansela itong kanyang passport kung kailan na nagsalita itong si Saldico laban dito sa Pangulo at sa former House Speaker Martin Romualdez na di umano sila po yung ilan sa mga sangkot o mastermind dito po sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pero gaya nga po ng sinabi ko sa mga naunang reaction video ko, hindi pa naman po yan napapatunayan na sila talaga ay guilty, no? Tanging husgado lamang po ang makakapagsabi na guilty or not guilty sila. So, kailangan talaga na pagsumikapan talaga natin no na alamin talaga ang katotohanan at mapanagot talaga yung mga tao talagang kasama dito sa maanomaliang paggamit po ng pondo dito po sa ating tinatawag na flood control project na dapat na magpoprotekta sana sa mamamayang Pilipino at magbibigay ng security no sa atin. Kaya lamang po dahil po sa kapalpakan at sa pagkamkam sa kaban ng bayan lalo na dito sa proyekto po sa infrastructure, sa flood control ay talagang napakarami po nating mga kababayan ang naapektuhan po at ang worst ay nagbuwis po ng buhay, nawala ng ari-arian, nawala ng tahanan, pangkabuhayan at ang pinakamasakit dito mga kababayan ay nawalan ng mga mahal sa buhay. So hindi katanggap-tanggap yan mga kababayan kaya nga ang ipinaglalaban talaga natin dito ay accountability and also transparency and justice doon sa mga kababayan nating nagbuwis ng kanilang mga buhay no dahil po dito sa maling paggamit ng pondo po ng flood control. Para sa akin mga kababayan, no, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala kasi yung mga naging statement na nilabas ni Saldico. Kasi kung maaalala ninyo, 3 years din siya na chairman no ng Committee on Appropriation. Correct me if I'm wrong. At alam naman po natin no na maging magkaibigan o naging magkaibigan din yung mga yan si BBM at si ah, House Speaker Martin Romualdez, former House Speaker Martin Romualdez. At may mga ilang litrato nga sila no na makikita natin talaga na magkakasama po sila. At talaga namang hindi pwede nating deadmahin no yung kanyang mga sinabi dahil yung iba na mga sinabi ni Sergeant Gotesa ay nagpapatunay din na may katotohanan yung sinasabi nito ni Sergeant Gutesa kasi sinabi din po ni Saldico yung ibang mga impormasyon no tungkol nga dito sa mali-maletang pera
na involved dito po sa malawakang flood control na iskandalo na ito. Kaya para sa akin mga kababayan, para talagang mapatunayan talaga 'no at mabigyan po talaga ng, kredibilidad itong, mga mabibigat na aligasyon ni Saldico laban dito sa Pangulo at sa former House Speaker Martin Romualdez ay, talaga dapat ipanotaryo niya 'to, pasumpaan niya 'no. Kaya lang sa kabilang banda, ang iniisip ko lang naman din sa kanya yung, kaligtasan ng kanyang buhay 'no, na just in case na siya ay, mapauwi dito sa Pilipinas talagang, delikado yung kanyang buhay dahil sa sa kanyang mga sinabing mga, aligasyon laban dito sa pangulo at sa former House Speaker 'no, at sa iba pang mga tao na kanyang minention, talagang, may mga death threat na talaga 'yan na for sure na nare-receive. At ito nga pong pagkansela sa kanyang, pasaporte ay hindi naman po nangangahulugan 'no, kasi according sa ating na research, hindi naman pala automatic kung, mapapauwi dito si Saldico once na ma-cancel yung kanyang passport. Kumbaga ang mangyayari kasi mga kababayan hindi lang siya makakalipat ng iba pang bansa. So kung saang bansa na siya ngayon, diyan na po siya naka-stay 'no at hindi na siya makakalipat pa kasi hindi na po valid yung kanyang, passport 'no. And also kung saang bansa siya 'no na kung sakaling walang, extradition na treaty, correct me if I'm wrong, kumbaga wala siyang ano, walang treaty yung bansang pinuntahan niya na kung sakali ay puwedeng mag-request ang bansang Pilipinas na siya ay, kunin at, i-surrender 'no, dito sa ating bansa, malabong mangyari talaga na makauwi. Kaya nga mapapansin natin na napakaraming fugitives, mga kababayan, na hindi talaga mahuli-huli dahil siyempre yung bansang kanilang, pinuntahan ay walang, treaty or extradition treaty para, sa repatriation 'no, na tinatawag. So, again mga kababayan, hangad lang naman natin dito, malaman natin talaga yung katotohanan sa nangyaring paggamit sa pondo po 'no, lalo na dito sa flood control scandal na bilyong-bilyong halagang piso po yung, pinag-uusapan dito at, ayaw naman na nating mangyari ulit 'yan ngayong 2026 na may panibagong budget na naman po, na mapunta na naman po 'yan 'no, sa bulsa ng iilang individual at, tayo na naman po ang magsa-suffer niyan. Sabi naman po ng, administrasyon ngayon na sisikapin nilang maibalik 'no, yung tiwala ng taong bayan. Well, napakahirap mga kababayan 'no, na muling magtiwala kasi personally, ako nawalan na talaga ako ng, tiwala sa ating, pamahalaan ngayon lalo na sa administrasyon na 'to. Hindi porke ako ay, Duterte supporters or naniniwala kay, VP Sara Duterte, talagang bilang isang ordinaryong Pilipino, ramdam mo naman talaga yung, hirap ng buhay ngayon at, taas ng presyo ng, mga bilihin. Actually, bare months na ngayon pero kung mapapansin niyo kung lalabas kayo at mamimili, napakaiba ng, sitwasyon nung mga nakaraang-nakaraang taon sa sitwasyon po ngayon parang halos wala pong namimili ngayon mga kababayan. At, isa po ako sa may mga business na talaga namang nakaramdam din po ng, epekto ng pagkatumal. Parang ayaw maglabas ng mga tao ng, pera 'no at ayaw nilang, gumastos. At, nababalitaan nga po natin ng ating ekonomiya nga po talaga ay sadsad at marami pong mga negosyante 'no, yung, hindi nagpatuloy na mag-invest at magnegosyo sa ating bansa, mapa-foreign man 'yan at lokal, talagang hirap 'no, sa panahon ngayon dahil nga po takot silang mag-invest na ganito po yung sitwasyon ng ating bansa. Kahit ikaw naman siguro ang, negosyante, nasa bansa ka na may problema sa korapsyon, talagang mahihirapan ka talaga na sumugal sa negosyo. Kaya talaga mga kababayan, tanging solusyon dito sa, lumalalang, korapsyon ay tunay na reforma 'no, palitan lahat at alisin lahat ng mga kurakot na nakaupo sa ating, gobyerno at, palitan yung sistema 'no, gawing accountable at, transparent yung, paglalabas ng pondo 'no, yung makita ng taong bayan kung paano, lumalabas at pumapasok yung pera ng bansa. Nang sa gano'n ay, talagang matakot 'no, yung, mga kawatan na talagang, magnakaw na dahil dito sa nangyaring, malawakang, korapsyon sa flood control projects. Kaya para sa akin mga kababayan talagang, walang magandang maidudulot itong, korapsyon at talagang ito yung tunay na magpapa-destabilize 'no, ng, gobyerno.
kahit anong gobyerno ang meron, 'no, sa bansa na may korapsyon ay talagang made-destabilize. Kasi once na mawalan po ng tiwala yung taong bayan sa gobyerno o sa administrasyon, eh talagang magpapahina po talaga yan ng administrasyon dahil wala nang maniniwala eh. Hindi na maniniwala yung taong bayan lalo na kung talagang lagana po talaga yung korupsyon at wala pong napapanagot. Napakatagal na mga kababayan pero maliliit na tao lamang yung nahuli at nakasuhan. At hindi po tayo as kontento dyan, no? Hindi sapat yung ginagawa ngayon ng administrasyon dito po sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga at paghuli sa mga mastermind.